So yun mga tropa, isang magandang araw ulit para sa ating lahat. And for today's video nga, ay samahan niyo po ako mag-breed ng ating mga alaga. So dati nga mga tropa, hinahayaan ko lang na alpas yung aking mga inahin kasama yung ating brood stag o brood cock sa isang flying pen na kung saan malaya po sila nagpapasampa at malaya silang umiitlog at syempre malaya rin po silang lumilimlim. Mas gusto ko kasi mga tropa dati yung natural na mating ng ating mga alagang manok na kung saan yun naman po talaga yung natural na breeding nila. At ngayong high-tech na ay napakarami ng magagandang incubator kaya naka-battery type na lang po yung ating mga alagang inahin. Nagpapasampa nga pala tayo sa ating mga inahin 3 to 4 times a week at sinasamahan na rin po natin to ng mga vitamins na Vitamin Pro at Egg 1000 para makatulong na rin po sa fertility ng kanilang mga itlog. So maiba nga lang pala ako mga tropa ng saglit at baka may interesado sa inyong bumili ng mga farm lot available located dito sa Nasugbu, Batangas. So meron tayong available na 500 square meter, 1,500 square meter at meron 16,781 square meter na pwede po natin pag-alagaan ng mga manok, baboy at mga kambing na wala pong magre-reklamo. So kung interested kayo, pwede nyo ako i-direct message sa aking Facebook account BJM Livestock Farming para ma-send ko po sa inyo yung buong detalye po ng lote. So eto nga pala mga tropa yung update sa ating mga alagang kambing. Kung napansin nyo naman si Black Shadow, poging-pogi na agad at napakalaki na po ng improvement niya. Eto naman mga tropa yung update dito nga sa ating dalawang inahin na buntis sa possible na po mga anak ngayong Pasko o after ng Pasko mga tropa, kaya napakagandang papasko nito sa atin, lalong-lalo na kung magiging successful at maganda po yung magiging breeding natin. Ayan, kaya talaga nakaka-excite mga tropa yung ilalabas sila kasi nga ang lalaki ng tiyan nila at saka ang gaganda po ng ginamit nating materyales. So dito nga mga tropa ay talagang tiyaga-tiyaga sa pagbibreed ng mga alagang kambing at napaka-importante na mabigay natin yung nutrisyon at yung mahalagang pag-aalaga o yung programang tama para sa kanila. Na sa ganun na maging healthy po yung ating mga alagang kambing at syempre yung kanilang mga baby goats o yung mga B0 na ilalabas po nila. So importante na magturok tayo ng mga vitamins. Nakakapag-deworm tayo monthly bago sila pa-stud. At syempre nabibigay natin yung mga vitamin B complex, iron, calcium na makakatulong po sa ating mga alaga na mas maging healthy po sila. So sa mga susunod na linggo nga pala mga tropa, once na malapit na itong umanak ay magbibigay na po tayo ng DCM calcium na makakatulong po sa kanya na mapaganda po yung kanyang gatas. Napakalaki na nga rin ng improvement nito si Black Shadow after nating mapurga, maturukan ng vitamin B complex at iron at mapaliguan. Kitang-kita nyo naman mga tropa ang kinis na agad ng balahibo niya at mas gaganda pa po ito sa mga susunod pong linggo o mga araw. So dito naman mga tropa, ibibigyan ko ng update sa ating kulungan ng mga kalapate at 2 piraso pa lang po yung laman nito. So bumalik nga tayo sa pagkakarera ng kalapate dahil namimiss natin yung feeling na mag-race at dahil napakasaya nga po magkarera ay napakarami pa po nating kaibigan na nakikilala. So ngayon season nga mga tropa, medyo na late po tayo ng breeding para sa ating mga alagang kalapate dahil nga medyo late po tayong nakapag-isip na magbabalik po tayo sa pagkakarera. So 2 piraso pa lang po itong laman ng ating kulungan, itong aking 2 off-color na young bird na ilalaro po sa NDR Summer Race. So kung napansin nyo nga mga tropa na itong kulungan ng kalapati ko dati ay ginawa ko na lang po tambakan ng mga gamit. So ito po yung kulungan natin dati nung tayo nagkakarera na kahit paano naman ay nakakakuha din naman ng konting premium. At yung ilalim naman po ay kulungan po ng ating mga alagang kambing. So ito nga mga tropa, ipapakita ko naman sa inyo ang ating mga breeder. Kaya nagpapasalamat nga pala tayo mga tropa kay Kuya Sam, kay Sir Mike, kay Kuya CJ, kay Kuya Carlo, kay Kuya Kenneth na nagpahiram nga sa atin ng mga breeder at tumulong po para mabaybak po natin itong ating mga breeder. So nagpapasalamat tayo sa kanila dahil sila ay may mabuting puso na tinulungan po tayo para makabalik po muli sa pag-iibon. Kasi nga mga tropa, yung mga breeder ko nga dati na binenta ko nung nag-quit ako ay halos nabenta ko po sa ibang malalayong lugar at karamihan naman po ay dito lang po sa tropa natin sa Nasugbu. Kaya napakabait po nila dahil nga tinulungan nila akong ibalik itong mga breeder ko na magamit ko na pang-umpisa mga tropa. So dito nga mga tropa, sa pagre-race nga ng mga kalapati, hindi po basta-basta rin ang labanan. So kinakailangan din po natin paghandaan. Meron tayong programa na maayos, meron tayong tamang procedure ng pag-breed, napupurga po natin ng tama, nababacterial flushing, nabibigyan ng mga vitamins na makakatulong po sa kanila para maging healthy po sila. At syempre, once na healthy po yung breeder, magiging healthy rin po yung mga young bird niyan. So dito nga mga tropa, magbe-breed nga pala tayo ng ating mga inahin. So papasampahan natin to dito sa ating pumpkin hen. Ito nga palang gamit natin mga tropa na hen ay isang Yana Blues na inahin na abuhin po mga tropa. So napakarami pong bumibili ng mga anak nito at natutuwa sila sa kulay dahil kahit pa paano naman ay meron din naman sila mga palo na maasahan din po natin sa sayawan. So eto nga pala mga tropang breeding natin ay sakto lang kaya napapaghandaan po natin itong ating mga breeding. So ngayon nga mga tropa ay pinapasampahan ko naman itong ating Golden Boy sweater dito nga sa ating Gilmore mga tropa. So yung mga ito nga pala na to mga tropa iniipon natin at nilalagay po natin sa chiller. So once na naka 21 days na at marami na po tayong itlog, isasalang na po natin yan sa incubator natin. At ang sa ganun po sabay-sabay po silang mapisa mga tropa. Kaya titingnan po natin kung ano po yung magiging magandang resulta ng ating breeding mga tropa.
So itong breeding nga pala mga tropa, hindi din talaga basta-basta, kaya kinakailangan po natin tutukan para maging maganda po yung resulta. Kung tayo man ay backyard lang, kahit pa paano yung nagagawa naman natin na maayos yung pag-aalaga natin. Kaya nagiging maganda naman po yung resulta dito nga po sa ating breeding. So dito nga pala mga tropa, meron tayong available na proven male stud na Pomeranian. So ibibigay ko na lang to ng mura mga tropa. Kaya kung interested kayo, pwede nyo ko i-direct message sa aking Facebook account, BJM Livestock Farming mga tropa. At meron din tayong available na male proven na exotic American Bully. So itong ating Choco na micro exotic bully ay ibebenta na lang din po natin ng tamang presyo na lang po, kahit hindi na ganun kataasan. Pero ito naman po yung mga trusted na talagang napakabait na aso po, kahit kaninong tao, kahit kaninong bisita ay sumasama po siya at maamo po siya. Mag 100% na masasabi ko pong safe po itong aking mga aso dahil napakababait po nila mga tropa. Ito, papakita ko po sa inyo ng malapitan na yan, no? Napaka-cute po yan. Kaya kung interested kayo, pwede nyo akong i-direct message sa akin Facebook account, BJM Livestock Farming mga tropa. So dito naman mga tropa, ipapakita ko naman sa inyo yung mga available natin na manok. So meron nga tayong available na pumpkin henny na talagang napaka-pogi rin naman mga tropa. Kaya kung interested kayo, pwede nyo akong i-direct message para may send ko po sa inyo yung sayaw po ng manok na to. Talaga na mga poging-pogi mga tropa. Isang pumpkin henny na 8 to 9 months na stag na pwede na po natin gamitin sa breeding mga tropa. So meron din tayong available dito na pumpkin stag na edad 6 to 7 months mga tropa yan, no? So pungos na po yan at maganda po ang katawan. Wala pong issue mga tropa. Kung interested kayo, pwede ko po direct message sa inyo yung sayaw po nila para makita nyo po kung paano po gumalaw itong ating mga alagang manok. So mga interested nga pala pumisit, Barangay Dayap, Nasugbu, Batangas po ang location natin. Ito po yung mga ilan sa mga ginagamit po natin sa breeding ng mga alaga nating manok na pinungumpisa po uli natin mga tropa dahil nga wala na tayo halos mga manok dito, nabenta na lahat. Kaya kahit pa paano na may nagpapasalamat nga pala tayo sa mga patuloy na tumatangkilik at nagtitiwala nga po pala sa ating mga kakayahan mga tropa, na kahit hindi tayo ganong kalakihang farm ay marami po nagtitiwala sa atin mga tropa. Hindi man ganong ganda yung ating mga alaga ay kahit pa paano ay nagtitiwala pa rin po sila. So ito po yung ating Gilmore. Meron din po tayo mga sweater, meron din po tayo mga kanawayon. At nangihinayang lang din ako mga tropa dahil yung kanawayo natin na henny ay namatay po. So napakaganda po ng mga anak nun. Kumbaga sa 10 sisu po lagi ay nasa 70 to 80% po yung lalaki na talagang napakagandang gamitin sa breeding mga tropa. So ito naman yung kinalabasan ng ating kanawayon cross po sa Yena Blues ay naging abuhin mga tropa at napakaganda po ng pagkakulay niya. So ito naman mga tropa yung ating brood stag na pumpkin henny na kahit pa paano ay medyo pumopogi na rin mga tropa yan. So ginagamit po natin yan sa breeding at sana makapagparami po tayo niyan na marami rin po tayong mabahagian mga tropa. So sa mga nagtatanong nga pala sa mga available nating mga kambing mga tropa, ang available lang po ay mga full blood bowers lang po. Wala po tayong mga upgraded at wala rin po tayong mga native. So etong mga full blood bowers natin mga tropa, ibibigay ko lang po ng abot kayang halaga na kayang-kaya po ng mga tropa natin. So mga quality po ito mga tropa at maganda pong pangumpisa. So sa mga interested dyan na mag-alaga ng mga full blood bowers, sa mga ayaw masayang ang panahon, meron po tayong available na mga buntis na po at mga ready to breed na mga full blood bower dose mga tropa. Kaya kung interested kayo, punta na kayo dito sa aming lugar. Maraming salamat sa inyong lubos sa panonood and shoutout po sa mga solid na sumusuporta dyan.